meron silang inaano diyan, sinusulong itong si Francis, ano yan? Sa agriculture, in connection dito sa agriculture, si Chu Laurel, na nagsinungaling din sa kanyang educational background. Remember that? Graduate daw siya ng UST. Lahat ng mga in-appoint ni Bangag ay katulad niya, na wala sa ayos ng pag-iisip. Aamyendahan daw nila yung agriculture, ano yun, Coco Levy Fund. Remember that Coco Levy Fund na yan? That's Marcos, na binuwisan itong mga magbubuko tawag doon, ng ating mga farmers, yung mga nagtatanim ng mga niyog, yung mga nagkokopra. Ano ng amyenda na yan? Hindi pa nga, di ba? Ginamit ng Bangag, ng tatay ni Bangag, yung, sino dito, yung mga magsasaka dito? Mga palangga, may magsasaka ba dito sa inyo? Meron bang mga farmers sa mga nagtatanim ng mga nanyog, nagkokopra, di ba? Alam niyo yan, yung Coco Levy Fund na yan. Nung panahon ni Marcos, di ba, napunta sa mga cronies niya, like Danding, di ba? Remember that issue, mga kababayan? So ano tong pag-aamyenda na naman ito? Anong amyenda? Anong dramatization nila? Yung pondo kokobrahin na naman, 'di ba? Bibigyan na naman daw ng irrigation, abono, 'di ba? Ganun ang mga dramatization nila. Kailangan i-improve ang buhay ng ating mga magsasaka ng mga nyog. Dapat suportahan. Yung mga amyenda, eklabush na 'yan. Gumagawa sila ng mga ganyang klasing drama para bigyan ng pondo, then maganda sana yung idea 'di ba? Na ang mga magsasaka ay yung mga farmers natin, sa papel, itutulungan nila. Pero ang totoo ay nanakawin na naman ng Bangag administration ang pondo na yan. 'Di ba? Pinangako yan nung panahon ni Bangag Jr., ni Marcos Sr., na yung buwis diyan sa na yan, yung perang malilikom nila, mga kababayan, anong ginawa? Ibinulsa ng mga hinayupa. Kaya lagi kayong kawawa. Paulit-ulit na lang ang kwento ng buhay ng Pilipino. Yung pondo na yan, mapupunta na naman sa mga cronies ni Bangag na mga addictus benedictus. Right? Imagine mo, umabot ng what? $75 billion back in the day. Yung levy fund na yan. Pero napakinabangan ba ng ating mga farmers? Kayo, nakinabang ba kayo? Di ba hindi? Ano nangyari dyan? Kaya di ba nagkaroon ng Supreme Court decision from 1990s to 2000 yan, di ba, na inilaban ng ating mga farmers. So, noong 2012 ay, yun na nga, ibinasura ng Supreme Court, ang pag-aari ni yung namatay, di ba? At dineclare ng Supreme Court na ang pondo na yun ay para sa mga farmers. Ang tanong, naibalik ba sa farmers? Hindi. Wala. Okay? Although nagsulong sila ng RA 11524 noong 2021, di ba? Nagkaroon ng batas na ganon, yung Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act para ma-recover yung pondo para sa mga farmers. Nabigay na ba sa mga farmers? Although that's back in 2021. Okay? 2021 yan, mga palangga ng panahon ni Pangulong Duterte, pero right, hindi ka agad yan mabibigay dahil 2021, 2022, wala na si PRRD. Dapat ang magsulong yan itong Bangag na administrasyon. Ngayon, panibago na naman kaletsyan. Sabi nila, kailangan bigyan ng abono, irrigation, chuchu-chuchu, eklabush. Di ba? Wala na mangyayari sa bayan natin, mga kababayan. Paulit-ulit na lang ang kanilang pagnanakaw. Maririnig nyo yung mga walang laman ng utak sa Kongreso at Senado, nasa podium, magdadadakdak, na kunyari para sila sa bayan. Na kanina, in-scan ko lang sa Senate, nagsalita si Kiko Matching, si Dalawang Tulfo, about dun sa issue ng agriculture at yung mga issue dun sa mga mangingisda. Kung ano-ano, pag pinakinggan mo, akala mo talagang para sila sa taong bayan. Itong Dalawang Tulfo, minomodulate yung voice, Mr. Chair, ganyan-ganyan. Paano pagkakaliwatawalaan yung Dalawang Tulfo na yan? Lalo na si Eric Sylvester na nagnakaw ng identity dito sa Amerika. Finalsificate. Diba? Isa yan sa expose natin. Nakita niyo yung mga namumuno sa inyo? Mga wala sa ayos. Mga julul. Okay, what else, darling? Pinas is so messed up, sabi ni Bergamot. Exactly. Okay?
Nakakaawa yung mga farmers, yung iba nagpapakamatay na dahil walang kinikita, baon po sa utang. Maricel Suba, ayun na nga, nakakalungkot. Where is the 75 billion na napanalunan sa Supreme Court? Where is that 75 billion pesos? 'Di ba? 2012. Naibalik ba sa kanila? Yan ang pinakamalungkot. I don't know kung anong gagawin ko sa inyo mga palangga. Sabi ko nga, sakupin ko na lang kayo eh. 'Di ba? Gusto niyo ba sakupin ko na lang kayo? Sabi ni Hazel Corpus, pag hindi si Sara ang Pangulo sa 2028, wala na ang buong Pilipinas, parang magiging dagat-dagatan na ng kahirapan. Exactly. Sabi ni Paul, Lord, pakiusap, lindulin mo ang Malacanang. Kung ano. Yung buo, Kongreso at saka Senado, di ba? Sabi ni Amboy, wala 75 billion pesos, ha? Kahit i-research nyo, napanalo napanalo ng mga farmers yung case. Where's that 75 billion? Nasa tiyan daw ni Lisa Tanas, sabi ni Josie Ochoa. Ano ba mga latest news? Tignan natin. We still have time, ha? Okay. Mga latest news? Oh, ano mga kajotahan yan? Oh, Marcos embarks on India trip. Oh, yan na, nabasa na natin yan. Diba? Yan ang pinag-ano. Oh, trip. Angara Estrella named government caretakers. Hindi naman halal ng bayan niya mga yan. Diba? Sino yan? Si Versamin. Si Angara, oh, dapat ang dapat talaga niyan, ang susundan is si Vice President dapat ang mamuno. Pero dahil siyempre, bingador si Bangag at addictus benedictus, hindi talaga, pwedeng mag-caretaker si Sara, si Inday Sara. Oh, yan na. Ito na nga yun. Meron pang remedyo daw, sabi ni Dilema. Pero lahat motion for reconsideration ng Kamara versus VP, Sara impeachment, chuchu-chucho. Aligasyon, Patidongan Brothers, I don't wanna talk about that. Yung ano na yan, mga kajotahan na yan. Dahil, mga tanim ebidensya yung ginagawa ng DOJ. Oh, ano pa mga balita? Malaking ahas, ito gusto kong pag-usapan. Malaking ahas na nahuli sa Villamor Air Base bago ang pag-alis ni Bangag. Hindi daw dapat ika-alarma. Alam niyo ba, pinadala ko yung ahas para kagatin ng mga hayop? Mga puting ahas, nakita niyo ba yung ahas? Ako nagpadala nun para tuklawin si Bangag. Anyway, nakakatawa pa, nakapunta yung ahas doon. Ano naman tong kwenta? Sa kasulukan sa mga sa kalagayan, may natuklaw. Okay, basahin lang natin to. Okay. Paliwanag ni Philippine Air Force Commander Cordura, posibleng nagmula sa mga katabing komunidad ang naturang ahas dahil sa magkakatabi, konektado lamang ang drainage area sa mga lokalidad malapit sa paliparan. Maari niyang dahil sa mga serye ng pag-ulan, mag-ulan nga. Hindi pa tinuklaw si Bangag at nang natapos na ang problema ng bayan, ano? Okay, ayon kay Cordura, bagaman unusual ang ganitong pangyayari, kailangan ding dumaan ang hakbang ang hukbo upang mapigilan ang pagkakapasok ng mga ahas sa bisinidad. Ang Tagalog to? Vicinity. Sa bisinidad ng paliparan sa hinaharap. Tagalog ba yung vicinity? Bisinidad. Sa kasalukuyan, saan ba galing tong balita na to? Bombo radyo. Okay. Ayan. So anyway, may natuklaw. Ba't hindi pa si Bangag ang natuklaw at nang natapos na ang kaligayahan niya sa pagsisingot niya? Gusto niya ba si Bangag na lang ang natuklaw? Ano to? Philippine Army nangako ng hustisya kasunod ng pagkamatay ng isang sundalo sa kalagitnaan ng reception ceremony. Ano nangyari? Ba't may namatay? July 31 ang biglang nag-collapse ang 22 anyos na Private Charlie na si Private Charlie Patigayon sa kalagitnaan ng reception ceremony. Tuluyan din siyang dineklarang patay kinalaunan. Kawawa naman, 22 years old. Ayon kay spokesperson Di Maala, agad naglunsad ng pagsiyasat ng hukbo. Nako, hindi kaya, I hope, hindi na ano yun, ha? I'm not gonna say bad things. Hindi alam ko yung istorya. I hope walang foul play yan. My God, 22 years old, batang-bata yan. Ito, basahin natin. Sabi ni Bangag Jr., nagbabala, walang sisinuhin sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno kahit kaalyado pa. Okay, August 4 na ba? Tiniyak ni Bangag Jr. na walang sisinuhin ang pamahalaan at managot sa batas ang sino mang mapatunayang nagkaroon ng kapabayaan sa mga flood control project. Ulul. Di ba sinabi ito sa kanyang sona? O nanamantala ng pera ng taong bayan sa inilabas na teaser ng PCO para sa podcast interview ng Presidenteng Bangag, tahasang sinabi ni Marcos Jr. na kahit pa kaalyado niya sa politika sakaling mapatunay nagkaroon ng kapabayaan, ulul, wag na natin basahin tong hinayupak na to, ginagago lang tayo. Maniwala ba kayo dyan? Sabi ni Hazel Corpus, an eagle should fly alone. Hazel, hindi ka rin natutulog, no? Lagi nakakapagising. Pero ako nakaidlip na ako, Hazel Corpus. Di ba? Panalo pala si Pisot sa boxing championship, sabi ni Hatik Tarog. Okay? Nakita niyo ba yung boxing reel ko?
Sabi ni Carrie Anki, Maharlika, masama ang senyalis yan ng ahas. Para na nga sana tuklawin na yung mga hayop na yan. O ganun na para yung, sana pumasok yung sakipay sa bilat ni Lisa, no? Para dukutin yung puso niya para hindi na ako ang dumukot. Di ba? Para magkalat ang venom sa katawan niya. Sabagay, baka hindi siya apektuhan kasi para venomous din siya eh. You know? Baka hindi rin siya tablahan. Dahil pareho silang ahas. My God. Magdala nga kayo ng mga ahas dyan. Ay. Okay. Marjorie Combista. 7 pesos ang kilo ng palay while ang bigas ay 60 pesos. Kawawa naman ang mga farmers. Sabi ni Cora MacGyver, talaga ba? 7 pesos? I just don't know kung anong gagawin natin sa inyo palangga. Kailangan nyo manindigan. Solid Maharlika na ko, pati men in uniform, walang imik, kahit kitang-kita na ang kasakiman ng mga bangag. We'll see kung ano mangyayari, but let's continue to pray for PRRD na sana okay lang siya dahil wala siyang dalaw, dahil natuwa yung mga alpotista. Nang wala siyang dalaw, I hope makayanan niya yung lungkot dahil wala siyang mabanaw-banawan bala. Di ba? Sabi ni ano sabi dito? Sabi ng troll, Maharlika, US citizen ka. So what? Inggit ka? You're not a Filipino. Inggit ka? Di mag-US citizen ka rin, bakla? Okay, I'm gonna gorgor you because you don't deserve my platform. Bye. I'm happy to gorgor you, darling. Di ba? May nagorgor tayong isa ngayon. Okay? Sabi ni Inday Raquetera, akala ko pumasok sa wetpack si Lisa Tanas Mother Drag. Oo nga, sana pumasok na lang sa wetpacks niya, di ba? Hello po, Attorney Guanzon. Ito ba si Attorney Guanzon? Ako, palangga ko na si Attorney Guanzon. Mag-sorry uli ako kay Attorney Bing. Okay? Di ba? Ang sorry uli ako, grabe. Ang galit tayo kay Attorney Guanzon dati dahil nga nagniwi-ngiwi pero siya ay totoo. Siya lang ang pinklawan na nanindigan laban kay Marcos. Tandaan ninyo, nagalit tayo sa pinklawan dahil binuboljak nila si Marcos. At now, tayo na bumuboljak sa mga bangag. At tama, kung nandito ka ngayon, Attorney Guanzon, thank you so much. At ikaw ay tunay na Ilonggong may paninindigan. Kaya kaming mga Duterte supporters, love ka rin namin. Lalo na yung mga katulad kong galit na galit kay Bangag dahil isa siyang ngiwi. But this is your palangga Maharlika na nagsasabi sa inyo na hindi kayo pwede maging neutral. Dapat meron kayong opinion, meron kayong boses. Hindi pwede na hindi nyo ipagtanggol ang inyong bayan. Dahil ang hindi nagbibigay ng boses o nagpapanggap na neutral dahil natatakot kay Bangag ay para na rin ang ibig sabihin niyan, kumakampi kayo sa mga injustice na ginagawa sa atin ng Bangag, ngiwi, butod at mga kidnapper.